So mga bagay na po pwede mong gawin sa isang lalaki upang muli niyang makita ang value mo. Yes mga kamamay, ito yung mga tips na kailangan niyo pong sundan kung nakikita niyo mga kamamay na tipong yung lalaki binabaliwala na kayo, yung lalaki parang iniitsapuera na kayo, kung dati-rati naman talaga namang ipinapakita pa yung pagmamahal, yung atensyon ibinibigay pa sa inyo, pero bakit ngayon? Halos hindi na kayo i-chat. Bakit ngayon? Parang halos hindi na kayo pinapansin. Yung dating palaging nagpapaalala na, babe, kumain ka na ba? Babe, nagluto ako ng pang-ulam ha, agahan mong uwi. Babe, sa susunod na linggo, mamamasyal tayo, kasama natin yung mga bata. Pero bakit ngayon? Parang hindi ka na, kahit sa bahay, nagkakasalubong lang kayo, pero hindi na kayo nagkakamustahan. Kahit sa bahay, nagkakasalubong kayo, pero hindi mo na siya nararamdaman. Kung tutulog kayo, tipong tulog agad siya, hindi na kayo nagkakausap. So mga kamamay, parang nawala na kayo ng halaga pagdating sa isang lalaki. So ano nga ba yung mga maaari mong gawin o i-apply sa lalaki sa inyong relasyon upang muli niyang makita ang halaga mo? Bumalik yung dating kayo, bumalik yung dating pagtrato niya sa inyo. So mga kamamay, bago po natin to simulan, bago po natin to umpisahan, isa lang palagi ang hinihiling ko sa inyo. If ever na nakaka-relate or nakaka-adapt, okay, kayo sa mga video na ginagawa ko, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba. Okay, so mga kamamay nga pala, tayo po ay nagbibigay ng piece of advice sa bawat situation na inyo pong inilalagay dyan sa baba. Sa ngayon, tinitingnan-tingnan ko muna po kung may mga katanungan pa tayo na dapat bigyan ng advice, kung kaya't hindi pa ako gumagawa ng advice video ulit para sa inyo. Pero makakaasa kayo na kapag kayo nagtatanong dyan, nakikita ko marami na po yung nagtatanong, sisimulan po ulit natin. So much for that. Simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang muling makita ng isang lalaki ang halaga mo? So ito yung unang dapat mong gawin. Mag-focus ka naman sa sarili mo at huwag muna sa kanya. Yes mga kamamay, sa sarili muna ninyo. Unahin nyo muna ang sarili ninyo. Huwag nyo munang habulin yung lalaki. Ganyan na nga yung nangyayari sa inyo. Ganyan na nga yung pinagdadaanan ninyo, pero siya pa rin yung iniisip, hinahabol ninyo, tapos yung sarili nyo, napapabayaan nyo na. Tapos yung sarili ninyo, hindi nyo man lang nakikita. Tumataba na pala kayo, nalolosyang na pala kayo, yung eye bags ninyo, ang lalaki na, yung buhok ninyo, dry na, ang dami pang mga patay na buhok. Yung kutis ninyo, hindi nyo napapansin. Ang itim na masyado. Hindi na kayo nakakapaglagay ng lotion, na kung ano pa man, yung hygiene po ninyo, napapabayaan nyo na rin. Lumigo man kayo o hindi sa isang araw, wala nang problema. Mga girls, mag-focus muna kayo sa inyong sarili. Sa pag-self-improve ng inyong sarili. Okay, tumuklas din kayo mga kamamay. Tumuklas din kayo mga kamamay ng ibang mga talents. Alam ko yung iba yung mga babae, mahihilig magluto. Pero ayaw namang i-explore ang kanilang sarili. Ayaw mag-aral ng panibagong mga putahe. Tandaan nyo mga kamamaya, ang mga lalaki po, gusto po nilang kumain. Gusto po nila na pagka sila uuwi ng bahay, papasok sa bahay, uupo ng mesa, gusto po nila na iba namang putahe, hindi yung yun na naman, adobo na naman, pinaritong bangos na naman. Oo, masarap naman, okay naman. Pero gusto rin namin mga lalaki, something new. Something new na putahe, mga kamamay, mag-improve kayo. Para nandun palagi yung excitement, yung kilig, yung tipong mafe-feel ng isang lalaki na special pa rin siya kahit 10 taon na kayong nagsasama. Alam niyo mga kamamay, ang isa pong relasyon, kung yan po ay naka-steady lang, walang challenge, walang growth, walang paglago, o something na walang bagong bagay na nangyayari, nakakaboring po yan. Lalo na sa side ng lalaki, nakakaboring po yan. Kaya yung mga lalaki dyan, na kapag nakakita ng bago, nakakita ng ibang mga babae, na-excite po silang kilalanin. Kasi gusto po nila is challenge. Gusto po nila is excitement. Kaya hanggat maaari mga girls, i-improve nyo ang inyong sarili, ang itsura, kakayahan, skills, lahat po, gawin nyo po yan. Kayanin nyo po yan. Alam ko, napaka-challenging ng pagiging babae, pagiging may bahay, pero dapat, sanayin nyo po na dapat sa inyong relasyon, may mga bagong bagay na dapat kayong sinusubukan din. So, improve yourself, improve your skills.
lahat po i-improve ninyo. Okay? So sa ganyang paraan mga kamamay, muling babalik ang halaga nyo, muling magkakaroon ng kulay ang inyong relasyong dalawa. So next, mawala ka ng saglit sa buhay niya. Ito medyo mahirap to pero sure ako, makakatulong ito para ma-realize ng isang lalaki na mahalaga ka sa kanya. Yung tipong kung dumarating talaga sa point na kahit anong gawin mo, tama, maayos ka naman, hindi ka toxic, pero parang binabaliwala ka pa rin. Yung tipong parang napagod, naumay, na nabang na siya sa iyo. Kasi sa paulit-ulit na ginagawa mo, walang challenge, walang, alam mo yun, walang excitement. Pero okay ka naman, walang problema doon. Okay ka naman, nandiyan ka palagi. Pagka hinahanap ka yan, nandiyan ka naman palagi. Pero yun nga lang talaga, masyadong naging komportable na lang ang inyong relasyon dalawa, kung kaya't ang isang lalaki naghahanap ng bago. So anong dapat mong gawin? So paminsan-minsan o minsan kang mawala muna sa buhay ng isang lalaki, pabayaan mo muna siya. Ang hirap kasi din minsan sa inyo, palagi kayong nandyan, tawag dito, chat dyan, masyado nang maingay ang mundo ng isang lalaki. Yung tipong iparamdam nyo din, paminsan-minsan lang naman, yung katahimikan sa buhay niya. Yung tipong wala ka muna. Yung tipong out of the situation ka muna. Para makita rin o ma-realize ng isang lalaki na ang hirap pala ng buhay kapag wala si Macy's. Ang hirap pala ng buhay kapag wala si girlfriend. At ang bigat pala ng buhay kapag wala yung taong nandyan para sa akin. So, marirealize ng isang lalaki na ang hirap pala kapag wala ka. Akala niya kasi, ikaw yung nagdadagdag ng problema. Akala niya kasi, ang mas mahalaga ay yung trabaho niya, yung mga problema sa trabaho niya, tapos ikaw, na nandyan palagi, na nagluluto para sa kanya, sa tuwing uuwi siya, sa tuwing aalis naman siya, ikaw yung naghahanda ng kanyang gamit, subukan mong mawala. Tingnan natin kung hindi niya ma-appreciate yung mga bagay na nawala sa kanya. Kasi ganyan naman talaga ang buhay eh. Ganyan ang mga tao, ang mga lalaki at mga babae. Sa kanila nakikita yung isang bagay kapag ito ay nawala or na-misplace, di ba? Kahit suklay eh. Suklay sa umaga pagka nawala, hinahanap mo, di ba? Aligaga ka eh. Nagagalit ka pa minsan kapag hindi mo makita. Ganon din sa buhay pag-ibig. Kapag kayo ay hindi nagparamdam, kayo ay medyo nawala muna, naglaylo, hahanapin din po kayo ng mga yan. Makikita nila ang halaga mo at makakatulong yan para muli nilang makita ang value mo. Alright? So next, maging mabait pa rin, pero wag maging marupok at martir. Ito mga kamamaya, kung ang isang lalaki ay medyo nanlalamig na sa inyo, so wag niyo pa rin pakikitaan ng galit. So, instead, maging mabait pa rin kayo, magpakita pa rin kayo ng kabutihang loob sa kanya, trato mo pa rin siya bilang asawa, kahit siya ay hindi na, at least, nagagawa mo yung part mo. Siya lang talaga yung hindi maka-realize o maka-appreciate ng isang tulad mo. Pero huwag kang magiging martir, yung tipong napayag ka na lang na kahit saktan ka, huwag kang papayag. Maging mabait ka. Kung halimbawa ay nakikisuyo na magpapasundo siya, sunduin mo pa rin. Kung nakikisuyo na makikilaban ng ganito, labhan mo pa rin. Gawin mo pa rin yung obligasyon mo, pero huwag kang magiging martir. Yung tipong sinasaktan ka na, niloloko ka na, pinagtataksilan ka na, nandiyan ka pa rin, huwag ganyan. Hindi ka makaka-receive ng genuine love, genuine loyalty and respect kapag ganyan. Kaya hanggat maaari mga kamamay maging mabait kayo para walang masabi sa inyo. Para pagdating ng araw at na-realize nila, yung halaga po ninyo, wala silang makitang bias o wala silang masilip na kung anumang masama sa ugali ninyo para magbago sila. Kasi yung iba, kaya ayaw nila magbago, may nakikitang mali rin sa inyo Hindi ako magbabago Sa tigas din naman ng ulo ng asawa kong yan Sino bang magbabago para dyan? Kung siya'y mabait, baka pa. Diba? May mga nasasabi yung mga lalaking ganyan. Kaya hanggat maaari mga kamamay, kahit ginawang kayo ng masama, maging mabuti pa rin kayo sa kanila. Pero tatandaan nyo, huwag kayong magiging marupok at martir kasi abusuhin kayo ng mga yan. Hindi po nila makikita ang inyong halaga kapag ganyan po kayo. Okay? So next, ipakita at iparamdam mo sa kanya na suko ka na at ayaw mo nang lumaban. Yan mga kamamay. Siyempre, sa katagalan ng inyong relasyon na paulit-ulit na ganyan, ipakita mo rin. Sabihin mo sa kanya na, ay, okay lang ba sa'yo na ganito tayo palagi? Okay lang ba sa'yo na lagi tayong hindi nagpapansinan? Nakakapagod na rin Parang hindi tayo maging masaya parehas. So sabihin mo sa kanyang ganyan, babe, siguro kailangan mo natin mag-pull off. Nakakapagod din kasi. Nakakasuko na rin kasi. So sa ganyan paraan mga kamama, yung isang lalaki mag-iisip, ano ba yung nagawa niyang mali? Ano ba yung pinakita niyang sala
sa inyong relasyon, kung bakit naumay ka na, nawalan ka na ng gana. So, gawin niyo po yan. Para sa ganon, makita ng isang lalaki muli ang halaga po ninyo. Sa ganyang paraan, ang isang lalaki ay makaka-realize na siya ay nagkamali na dapat kanyang pahalagahan. So, iparamdam nyo lang na suko na kayo o nagsawa na kayo. Makakatulong po yan mga kamamay. Okay? And last, lumabas din kayo kasama ang mga mahal nyo sa buhay at mga kaibigan. Yes, mga kamamay, huwag po kayong magkukulong lang sa bahay. Kapag kayo malungkot, kapag tipong wala na kayong maramdaman na kasama sa bahay, yung tipong magkasama kayo, oo. May asawa kayo, oo. Pero yung tipong parang sikip-sikip na ng bahay, yung tipong hindi ka na makagalaw ng maayos kasi hindi kayo nagpapansinan, kasi hindi kayo nag-uusap ng maayos. Gusto mo namang makahinga. Gusto mo naman ng bagong mukha, ng bagong kasama, lumabas kayo. Kasama ang mga magulang nyo, pwede, mahal nyo sa buhay, yung mga kaibigan po ninyo, mag-chill-chill kayo para kahit paano makahinga, makapag-unwind, ika nga nila, makapag-unwind kahit paano sa mga pinagdadaanan po ninyo, sa mga sistema o sa sistema ng inyong relasyon, makakatulong po yan. At pag nakikita ng isang lalaking sumasaya kayo kasama ang inyong mga kaibigan, dun magbabago ang lahat. Dun makikita ng isang lalaki, dapat pala pahalagahan ka, na dapat pala bigyan ka ng oras at halaga. Kaya mga kamamaya, kung kayo ay nasusuffocate sa inyong bahay, lumabas din po kayo kasama ng inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, para kahit paano makahinga. Makapag-share din kayo ng inyong pinagdadaanan dun sa mga trusted na taong kilala po ninyo. Okay? So muli, this is Mamay Love Advice. Sana kahit paano makatulong itong ating tips na to sa inyong mga buhay pag-ibig kung kayo ay hindi na napapahalagahan. Muli, sa mga gusto magpa-advise, tawagan nyo lang po ako. Nandito naman po ako. Ako mismo sasagot sa inyong mga problemang yan. Okay? So muli, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.